Ngayon o, mga bossing, puntahan ho muna natin. Ito pong si Bato de la Rosa. Ay wait lang Naalala nyo nung panahon ng eleksyon ho? Sabi nila, bibisita sila kay Pangulong Bongbong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, bibisita sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Daheg. Ano na nangyari doon? Di ba? Pupuntahan ko, bibisitahin ko. Nauto pala kayo mga DDS Nauto kayo ni Bato de la Rosa. Hanggang ngayon, wala pa din, hindi pa din nakakabisita. Kaya ho ako naniniwala, mga bossing, na baka si Bato de la Rosa ang naglaglag kay dating Pangulo. Kasi sabi niya, hindi ko iiwanan ang taong ito. Pero nung inaaresto na ho, mga kababayan, nandun nagtatago na si Bato de la Rosa. Di ho ba? Nagtatago na, mga bossing. Tapos sabi niya, ES, Medjaldia, saglit lang, ha? May asikasuin lang ako para umabot daw dun kung ma-release si dating Pangulong Duterte. Aba, nagpatay ng cellphone, mga kababayan. Sabi niya, hindi ko iiwanan itong tao na to, pero walang gustong sumama kay dating Pangulong Duterte. At nagbigay ng pangako, nagsabi nung panahon ng eleksyon, bago ang eleksyon o pagkatapos ng eleksyon, pupuntahan natin si dating Pangulong Duterte at bibisitahin. Parang prayer na lang daw ho. Sabi nung dalawa, si De La Rosa at si Go. De La Rosa, Go, Dutertes, urge prayers for FPRRD. Babalik na naman tayo nito, mga bossing. Sasabihin na naman natin, paano pakikinggan ng poong may kapal yan? Diba? Kung siya mismo ang nagmumura sa Diyos, kung siya mismo ang nagmumura sa Panginoon, paano yan? Mahihirapan kayo dyan, mga bossing. Senator Ronald Bato de la Rosa and Christopher Lawrence Go, Pwersa ng Pilipinong Pandagat, PPP, Party List Representative Harold Duterte, and Davao City 2nd District Omar Vincent Duterte Grace, Dakadayawan, Floral Float, Indak Street, no? Dasal na lang daw po. Mahirap ito, mga kababayan. Sige. Tutulungan ko kayo, no? Kung paano mas mapapadali at kung paano posibleng mapakinggan, no? Kahit na alam nyo naman matalino naman po. Matalino siya ang may lalang sa atin Di ba? Siya ang may lalang sa atin, matalino naman po yan. Kung talagang walang kasalanan ng dating Pangulong Duterte, tutulungan niya yan. Kahit na hindi siya, kahit na minumura siya nito, tutulungan ko kayong magdasal. No, para mas connect kayo doon. Uulitin ko na naman to. Tarpaulin. No? Doon sa magiging prayer rally, prayer meeting ninyo, yung nakaganon si Duterte, tapos biglang magbumura, biglang maninira. Yan yung prayer rally nila, mga kababayan. Tarpaulin, malaki. Black and white. Uulitin ko na naman ito black and white na tarpaulin na malaki. Wag colored. No? At wag nyo din gagawin yung ginagawa sa akin, yung pag-birthday ko, yung colored, tapos kulay blue, tapos may mga ulap-ulap sa likod, may babati sa akin. Happy birthday, Mark Ramos, tapos may ulap-ulap. Wag yon. Magmumukhang patay si dating Pangulong Duterte doon. No? Ay ako, pinagkakatuwaan ako ng mga kaibigan ko Di ba? O wag ganon. Tarpaulin, black and white. No? Tapos medyo wag yung masaya, wag kayong maglalagay nung masayang nung masayang picture ni dating Pangulong Duterte. Yung medyo malungkot. Sino ba namang nakakulong ang magiging masaya? 'Di ba? Black and white lang. Ganun lang. 'Di ba? Tapos lagyan nyo ala-ala. Kumbaga para lagi nyong maaalala si dating Pangulong Duterte. Ala-ala ni Rodrigo Duterte. Ganun no? Lagi nyo maaalala. 2 kandila, puti! Kasi po, alam nyo naman, mga bossing, kagaya niyan, sa mga simbahan po, nag-aalay nga tayo ng kandila kapag tayo, mga kababayan, pag tayo nagdarasal, at gusto talaga natin kumonek, nag-aalay tayo ng kandila. Di ba?
tarpaulin, 2 kandila sa gilid. Oh, eto na. Para mas maging sincere, no? Yung pagdarasal ninyo. Pansit, 2 pandesal, 2 o 3. Lagyan yung soft drinks dito sa gilid. Pansit, 2 pandesal, soft drinks dito sa gilid. O kung hindi man nagso-soft drinks, yung paboritong inumin no ng dating Pangulong Duterte. O di ba? Ay, sasabihin yan. Naku, tingnan mo. Sincero sila. Kasi may alay pa sila. May pagkain pa, o di ba? Ganyan ho, mga kababayan. Eh di ba kapag kayong sa, hindi lang ho sa Pilipinas, pati ho yung mga ibang nasyon, kapag ka ho kasi may ganyan sila, mga bossing, sincero eh. Eto pa, wag niyong kakalimutan. Wag niyong kalimutan, lagyang ubas, pongkan, at ano pa. Yung mga prutas, para may dessert din. Ganyan, di ba? Mas magmumukhang sincero yung inyong pagdarasal. Di ba? Ganyan kasimple, no? Tapos, sa Pilipinas, nung nandyan ako, kung di ako nagkakamali, no? Meron pong narerentahan eh. May narerentahan magdadasal, tapos meron silang dalang booklet, no? Ang tawag doon, padasal. Di ba? Para mas guided ho yung pagdarasal. Hindi sila yung kung ano-ano lang, hula-hula lang. Di ba? Mas guided yung may libro, may booklet, o may ano. Tapos may mga nasa likod, susundan lang. Ganyan. Padasal dasal naman di ba? Tayo naman mga kababayan, gusto nating matupad. Gusto nating makalaya agad ang dating Pangulong Duterte kung wala naman talaga siyang kasalanan. Di ba? Gusto nating makalaya agad-agad ang dating Pangulong Duterte dahil ayaw po natin nang may mga tao na nagdurusa nang hindi naman niya kasalanan yung pangyayari. Baka makakonect yan. Baka makatulong. Padasal sa kaluluwa ni Tatay Diggs. Huy, Checher! Pinagsasasabi mo. Sabi ni Yam Cortez, 40 days padasal. Huy, kayo talaga? Nagbigay lang naman ako ng example kung paano nila gagawin. Kung paano nila gagawin yung prayers nila. Tigilan na nga natin to kung ano-ano yung nasa isip nyo eh. Dapat magbaon ng butong pakwan. Ano yan? Panlamay? Ikaw talaga, Roel Roldan. Pati lamay yata, Hindi yon. Dasal lang. Para makalaya na.